salamat sa Panginoon at ang motor ko po ay rehistrado na. So, advance registration. At salamat po, Brother Markham. Okay. So, tayo po ay tumayo. Muli, buksan po natin ang ating mga Bible sa Hebrews chapter 4. Beginning verse 1 to 13. Hebrews chapter 4, verse 1 to 13. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2. Sabay-sabay po tayo sa verse 13. Nakita na po ba isang malakas na siya? Amen? Amen. Verse 1. Let us therefore fear, lest a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. Verse 2, kayo po. For our gospel does not preach as well as unto them, but the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard. For we shall believe to enter into rest, as he said, as I have sworn in my wrath, if they shall enter into my rest, although the works were finished from the foundations of the world. For He is written in certain place on the seventh day in his works, and God is blessed the seventh day from all his works. and in this place, again, if they shall enter into my rest. 6. Seeing therefore it convenient that some must enter therein, and their home must first reach and fear not being because of unbelief. Again, he limited a certain day, saying in David, today, after so long a time, as it is said, today, if you will hear his voice, harden not your hearts. 8. For the Jesus has given them rest, then will be not afterward not spoken of another day. There remaineth therefore a rest to the people of God. 10. For he that is entered his rest, he also not cease from his own works, as God did upon him. Let us labor therefore to enter into that rest, lest any man fall after the same example of unbelief. 12. For the word of God is great and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of joints and marrow, and to the center of the thoughts and intents of the heart. Verse 13 altogether ready. Neither is there any creature that is not manifest in his sight, but all things are naked and open unto the eyes of him with whom we have to do. Purihin po Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po lahat ay po pumikit, tayo po'y manalangin. Dakila Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit, tunay na kayo po ay dakila, makapangyarihan, tapat, magpakailan paman, na ikaw po ang Diyos ni Moses, Diyos ni Joseph, Diyos ni Abraham, na tunay na talaga mula noon hanggang ngayon at bukas, nananatili po kayong tapat at nananatili po ang pong pag-ibig sa amin. Salamat sa gabi ito na muli kami po ay makapag-aral ng inyong pong banal na salita. Salamat na patuloy mo pong sinasagot, dinirinig ang aming pong panalangin. Salamat na kami po inyong pong ginagamit para sa inyong kaluwalhatian sa paglilingkod po sa inyo. Dalangin ko po Panginoon, patuloy mo po ilagay sa aming pong puso na patuloy kang paglingkuran at dalangin ko po na talagang kami po sa aming pong paglilingkod sa inyo ay magkaroon po kami ng katapatan. Patawad po Ama sa aming pagkukulang, kasalanang nagagawa laban sa iyo at Banal na Espiritu, patawad po. Muli Ama, itago mo po ako sa inyong pong likuran. Dalangin ko na ikaw siya makita, maluwalhati at maparangalan. Pangalan mo po ang siyang may taas at dalangin ko po Panginoon, kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan po ng taga-Israel, at patuloy mo pong dinggin ang panalangin ng bawat isa, at dalag ko, pagpalain mo po kanilang mga trabaho, pag-aaral, at ang kanila po mga mahal sa buhay. Pagpalain mo po ang nalalapit na youth anniversary. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po nga po. So magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, mga minamahal. At dito po sa verse 12, for the word of God is quick. So ito po yung title ng mensahe po ngayong gabi. Ang salita ng Diyos, ang Bible. Na sa ating pong panahon, talagang maraming tao ang ayaw pa rin makinig ng salita ng Diyos.
Maraming tao ang ayaw magpabahagi ng salita ng Diyos. At para bagang sila po ay allergy dito sa Bible. Di ba? So, at ayaw nila na talagang sila mabahaginan ng salita ng Diyos. Pero para sa akin, ang salita ng Diyos ay talagang napakaganda. At ang salita ng Diyos, sabi nga po dito sa ating pong binasa, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Maaaring ito po, ang Bible na ito, kung titingnan natin, ay parang isang aklat lamang. Pero ang Bible ay hindi po siya ordinaryong aklat. Ano po? Sapagkat ito nga po ay salita ng Diyos, ang author po nito ay ang Diyos, at talagang hindi po ito ordinaryong aklat sapagkat almost 2,000 years ago na itong naisulat pero hanggang ngayon ay nananatili pa rin. At talagang tunay na mga nakasulat dito ay totoo. At kaya nga sabi ng Matthew 24 verse 35, Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Ang langit at ang lupa ay lilipas, maglalaho, subalit ang salita ng Diyos mananatili magpakailan paman. Kaya napakaganda talaga na aralin ang salita ng Diyos. So mga kapatid, the Word of God, una, kung titignan po natin ang verse 2 ng Hebrews chapter 4 verse 2, sabi po dito, For unto us was the gospel preached as well as unto them. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. So una po mga kapatid, mga minamahal, the Word of God was wrote down. So ito po ay isinulat. Diba? Isinulat para sa ating lahat. Sapagkat sa simula pa lamang, wala akong nakita na talagang ang lahat ng tao ay kinausap ng Diyos. Yung sabihin natin na talagang katulad ni Moses na naririnig ang tinig, naririnig ang boses ng Panginoon, ng ating Diyos. So, kapag binasa ng Bible, talagang lagi ang Diyos ay pumipili ng isang tao na talagang magiging lingkod niya. Diba? Para ipahayag sa napakaraming tao ang kanyang salita. So, talagang wala akong nabasa sa Bible na talagang lahat ng tao sa mundo ay napakinggan o sabihin na natin kinausap ng Diyos ang lahat ng tao. Na talagang ang lahat ng tao ay narinig yung salita ng Diyos. So ang Diyos ay tumatawag lamang ng isang tao na siya magbabahagi ng kanyang salita. Amen po ba? So ngayon, para tayo po ay makausap ng salita ng Diyos, ay makausap tayo ng Diyos ay kung bakit narito po ang kanyang salita. Di ba? Kung bakit ito ay isinulat. At ang sumulat nga po nito ay hindi mga ordinaryong tao. Maaaring hindi sila nakapag-aral ang nagsulat nito. Pero ganun pa man, sa ganang akin, hindi sila ordinary people. Amen? Sapagkat ang sabi nga po ng 2 Peter chapter 1 verse 21, tingnan po natin ang 2 Peter chapter 1 verse 21. Sabi po dito, For the prophecy came not in all time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. So, ito po salita ng Diyos ay sinulat ng mga godly people. Maaaring hindi sila aral, hindi sila nakapag-aral, pero yun nga po makikita natin na talagang ginagamit ng Diyos yung mga sinasabi nga unwise to confound the wise. Diba? So yung talagang hindi ganun kagaling or hindi kagalingan talaga para ipahiya ang mga taong meron talagang kakayanan. So yun po na talagang the Word of God was brought down. So isinulat po ito. At titingnan po natin ano yung purpose bakit isinulat ang Bible. Diba? So, titingnan po natin bakit ito ay nananatili pa rin hanggang ngayon. Kasi hindi ito mananatili hanggang ngayon kung wala pong dahilan ang Panginoon. So, marami ng aklat sa mundong ito ang naglaho. Marami ng aklat sa mundong ito ang hindi kapaki-pakinabang. Pero ang salita ng Diyos hanggang ngayon kapaki-pakinabang pa rin. So, isinulat nga po ito. Una, tingnan po natin ang sabi po ng
Joshua chapter 1 verse 8, This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. So written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. So una po, bakit ito ay isinulat? Upang basahin po natin. Diba? So talagang utos po sa atin ng ating pong Panginoon basahin upang sa ganoon lahat tayo ay makausap niya sa pamamagitan ng Bible ng kanyang salita. Amen po ba? So yun po, na talagang hindi lamang po pastor ang dapat mag-aral ito. Hindi lamang yung mga leader sa church or hindi lamang yung mga Sunday school teacher na nag-aaral ito, kundi lahat po tayo ay dapat nagbabasa ng salita ng Diyos. So this book of the law. Kaya nga po kung titignan po natin sa verse 2, balikan natin ang Hebrews chapter 4 verse 2, For unto us was the gospel preached. So bakit na ipangaral? Sapagkat binasa at inaral po nila ang salita ng Diyos. Mahirap kayang mangaral ng salita ng Diyos kung hindi binasa, kung hindi nagbasa ng salita ng Diyos. Diba? Kaya nga si Brother Luis talagang every Sunday, bago dumating ang Sunday, hindi ko alam kung yung bagay simula Friday o Thursday pa lang ay nag-aaral na para sabihin na natin na Monday pa lamang pagkatapos ng makapagturo sa Sunday School, baka Monday pa lamang talaga nag-iisip na yan at nag-aaral na yan na ituturo sa Sunday School. Amen po ba? So yun po, so ito po yung dahilan bakit talaga ito hanggang ngayon ay nananatili at bakit ito ay isinulat to read upang basahin po natin. Amen po ba? So basahin po natin ang Bible, seryosohin po natin, ito po ay utos ng Diyos. Marami sa atin ngayon, sa mga Kristiyano ngayon, hindi na nagbabasa ng Bible. So, memorize nila ang mga Korean novela, diba? Alam na alam ng mga kabataan ngayon ang mga Korean novela. Ang dami nilang alam sa mga Korean novela, sa mga Facebook, social media, sa gadget. Pero tanungin mo, walang alam sa salita ng Diyos. At tayo nga, ang kalungkutan ko na talagang school book yata eh. Diba? Walang memorize na verse sa Bible. So lahat po tayo ay mga estudyante ng salita ng Diyos. So lahat po tayo. Kaya dapat talagang inaaral po natin ang salita ng Diyos. Na talagang huwag natin palilipasin ang gabi, huwag natin palilipasin ang umaga nang hindi tayo nakapagbasa ng salita ng Diyos. So, iyon po yung dahilan bakit ito ay isinulat. Okay? To read. And then pangalawa, na dahilan po dito, sabi po ng Hebrews chapter 4 verse 8, tingnan po natin. For if Jesus had given them rest, so sapagkat kung ibinigay sa kanila ng Panginoon Jesus ang kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ang ibang araw. So mga kapatid, makikita po natin dito na bakit ito isinulat. So sabi po dito, for if Jesus had given them rest, so binigyan ng kapahingahan. So makikita po natin dito bakit ito isinulat, to review Christ's love. Upang ating pong aralin, para balik-aralin o aralin muli, diba? To review yung pag-ibig sa atin, kung paano tayong inibig ng ating Diyos, ng ating pong Panginoong Jesus. So yun po yun, upang dito natin makikita sa Bible. Hindi naman natin makikita yung pag-ibig ng Diyos sa ibang mga bagay. Diba? Sa ML, makikita mo ba dyan ang pag-ibig ng Diyos ni Kristo? Hindi, diba? Saan pa? Sa mga black blast, makikita ba diyan ang pag-ibig ni Kristo? Diba? Hindi. So, yun po. So, to review Christ's love or God's love, loyalty, and lowliness. So, upang makita natin, aralin natin yung kung paano tayo ay inibig ng Diyos. So, yan po yung dapat nating inaaral bilang tayo ay mga Kristiyano, mananampalataya. Diba? Huwag natin aralin ang buhay na may buhay. Diba? Kasi minsan, tayo mga Kristiyano, doon tayo tumitingin sa buhay na may buhay. Diba? Tingnan natin yung buhay natin.
Yun yung mas maganda. Tingnan natin anong buhay meron tayo. At kung mayroong mga pagkukulang, mayroong dapat baguhin sa buhay natin, ay baguhin po natin. So to review Christ's love or God's love, God's loyalty, God's loneliness, na ito po ay pinakita sa atin, inaaral natin, diba? Inaaral ba yung pag-ibig ng Diyos? Inaaral ba yung katapatan ng Diyos? Inaaral ba yung pagpapakumbaba ng Diyos? So kung ito po yung ating inaaral at napapakinggan, ano dapat gawin? I-apply po natin sa buhay. Kaya nga, nandito sa salita ng Diyos, sinasabi sa atin, James chapter 1, verse 22, but be doers of the word and not hearers only, deceiving your own selves. So, kaya talagang napakaganda kung ang salita ng Diyos ay ini-apply sa buhay. Kaya talagang dapat lagi itong aralin para makita natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos, kung gaano katapat ang Diyos sa atin. Tapat ba ang Diyos? So kaya talagang ang Diyos ay hindi nagbabago eh. Ang dami nating pagkukulang, pero talagang ang Diyos na nananatiling tapat sa atin. So yun po mga kapatid, mga minamahal, at ang Diyos ay talagang nagpakumbaba. Pero nyo, hindi naman dapat siya magpakumbaba, di ba? At wala namang mawawala sa Diyos. Ang Diyos ay Diyos pa rin kahit wala tayo. Ang Diyos ay Diyos pa rin kahit hindi tayo sumunod sa Kanya. Ang Diyos ay Diyos pa rin kahit hindi tayo magbigay. Ang Diyos ay Diyos pa rin kahit hindi tayo magtapat. Diba? Ang Diyos ay Diyos pa rin kahit hindi tayo sumusunod, umaattend, sumasamba ng prayer meeting o sumasamba tuwing araw ng linggo. So ang Diyos ay Diyos pa rin. Walang mawawala sa Kanya. Pero ang Diyos ay talaga nagpakumbaba sa atin. Na talagang ang Panginoong Jesus ay nagkatawan ng tao, naging masunurin, at hanggang kamatayan doon sa krus. And being found in fashion as a man, He humbled Himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang tindi ng pag-ibig ng Diyos sa atin, ang tindi ng katapatan ng Diyos sa atin, ang tindi ng kanyang pagpapakumbaba, ng kanyang pagiging humble. Diba? Na talagang hindi niya itinaas ang kanyang sarili. Na kailanman ay hindi nagyabang sa atin ang Diyos. Diba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, to review God's love, loyalty, and loneliness. Kaya kung meron naman tayong titignan ng mga tao, una sa lahat, tingnan natin ang Diyos si Kristo. Yun po ang ating titignan. Kaya nandito po ang salita ng Diyos. Kaya nga, kung tayo kaya, bilang tayo yung mga estudyante, lahat naman tayo dito estudyante, na salita ng Diyos eh. Di ba? So, katulad po kagabi sa BI namin, kung tayo may pasusulatin ng patungkol kay Kristo, di ba? Ilang papel kaya ang ating masusulatan? 3 pages kaya, back to back, may susulat tayo? Di ba? 10 pages kaya, back to back, mayroon tayong susulat patungkol kay Kristo? At 10 pages kaya, mayroon tayong may susulat sa ating Diyos, sa Diyos Ama. Yun yung aming pinag-aralan kagabi sa Holy Spirit. Di ba? So, kung meron man tayo mag-isulat sa papel, yung halimbawa na lang isang page na lang, gaano kaya katagal, ilang minuto kaya bago natin mapuno yung isang page? Di ba? Patungkol doon sa pagkatao o sa karakter, katangian ng Diyos ni Kristo. Mapuno kaya natin yon? Yung mga ginawa sa atin, mapuno kaya natin yon yung isang papel? So yun po mga kapatid, mga minamahal, kaya talaga ang Bible, makikita po natin dito, kapag inaral natin ng antindi ng pag-ibig niya sa atin. Antindi ng kanyang katapatan sa atin. Talagang hindi nagbago. Diba? At ang kanyang pagpapakumbaba, talagang sobra. Kaya mga kapatid, mga minamahal, the Word of God was brought down to read, to review Christ's love, loyalty, and loneliness. And then verse 7, Hebrews chapter 4, verse 7. Sabi po dito, again, He limited a certain day, saying in David, today, after so long a time, as it is said, today, if ye will hear His voice, kung inyong mapakinggan ang kanyang tinig, ang kanyang salita, ito po sabi ng ating pong Panginoon, harden not your hearts.
Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Maraming tao talagang tumatanggi sa salita ng Diyos. Kaya habang sila'y tumatanggi sa salita ng Diyos, ayaw mapakinggan ang salita ng Diyos, para bagang pinatitigas nila ang kanila pong mga puso. Kaya nandito sa chapter 3, tinan po natin ang chapter 3. Tingnan niyo po yung verse 8. Harden not your hearts. Huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng pamumungkahi. So harden not your hearts as in the provocations in the day of temptations in the wilderness. Verse 15. Tingnan niyo po ang inyong Bible sa verse 15. While it is said today, if ye will hear His voice, harden not your hearts as in the provocation. So mga kapatid, mga minamahal, isinulat ang salita ng Diyos to rebel not against God. Huwag tayo magrebelde sa Diyos upang hindi tayo makagawa ng mga bagay na pagre-rebelde sa Diyos. To rebel not against God. Kaya nandito sinasabi ng salita ng Diyos, harden not your hearts. Huwag mong patigasin ang iyong puso. So, ang tao sa patuloy na pagtanggi sa pakikinig ng salita ng Diyos, pinapatigas nila ang kanilang mga puso. Meron din mga Kristiyanong ganyan, di ba? Kaya sila tinatamad sumamba, ayaw nila makapakinig ng preaching. So, ayaw nila makinig ng salita ng Diyos, pinapatigas nila ang kanilang puso. 1 Samuel chapter 12 verse 15, tinan po natin. 1 Samuel chapter 12 verse 15. Sabi po dito, but if you will not obey the voice of the Lord, kung hindi ninyo susundin ang tinig or utos, boses ng Panginoon, but rebel. So yun nga, talagang ang pagsunod, ito po ay talagang pakikipaglaban sa Diyos, pakikipagrebelde sa Diyos, but rebel against the commandment of the Lord. So yun po, sabi po diyan, then shall the hand of the Lord be against you, as it was against your fathers. Kaya mga kapatid, mga minamahal, isinulat ito, ang Bible, salita ng Diyos, upang hindi tayo makagawa ng pagre-rebelde sa Diyos. Amen po ba? Na talagang ang nais ng Diyos sa atin, makinig tayo ng kanyang salita, sundin natin ang kanyang mga utos. So yun po, ang sabi po ng Bible sa 1 Samuel chapter 12 verse 15, basahin po natin sa Tagalog. Ngunit kung hindi ninyo didigin ang tinig ng Panginoon, kundi manghihimagsik kayo laban sa utos ng Panginoon, ay magiging laban nga sa inyo ang kamay ng Panginoon gaya sa inyong mga magulang. Mahirap lumaban sa Diyos. Wala tayong magagawa. At lagi ko kasi sinasabi, kung tayo lalaban sa Diyos, para lamang tayo puto na titirsin. Kasi sino ba naman tayo? Diba? So wala tayong kalaban-laban talaga sa Diyos. So ang Diyos ang lumikha sa atin, ang Diyos ang may hawak ng ating buhay, ng ating kinabukasan. Kaya yun po sabi po dito, then shall the hand of the Lord be against you, as it was against your fathers. Tingnan po natin Isaiah chapter 1 verse 20. Isaiah chapter 1 verse 20. Kaya sana sa atin po, tayo po ay maging seryoso sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Verse 20, but if ye refuse and rebel, ye shall be devoured with the sword, for the mouth of the Lord hath spoken it. Ngunit kung kayo'y magsitanggi at mga himagsik, kayo'y lilipuli ng taba, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang Bible na nanatili hanggang ngayon, ito'y salita ng Diyos. Isinulat ito upang tayo ay hindi maghimagsik laban sa Diyos. Kasi kapag binasa natin ang Bible, talagang ang Diyos marunong din po magalit. Amen po ba? Ang Diyos ay naghuhukom. Di ba? Talagang ang Diyos po ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig, pero ang Diyos din po ay righteous judge. Siya po ay naghuhukom.
Kaya mga kapatid, mga minamahal, so isinulat ito upang hindi natin magawang maghimagsik o lumaban sa Diyos. Sundin ang mga utos ng Diyos. So yun po mga kapatid, the Word of God was brought down to read, to review, to rebel not against God. And then pangalawa, balikan po natin, Hebrews chapter 4 verse 12. Sabi po dito sa Hebrews chapter 4 verse 12, for the Word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. So, pangalawa po, the Word of God is working daily. Ito po ay gumagawa araw-araw. Amen po ba? Sapagkat sa buong mundo, daily, ay may nangangaral po ng salita ng Diyos. Sa buong mundo, kahit hindi ikaw nagbabasa ng salita ng Diyos, kahit hindi ka nagbabahagi ng salita ng Diyos, sa buong mundo ay meron po talagang araw-araw nagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya makikita po natin, ang salita ng Diyos, ito po ay talagang kumikilos, gumagawa araw-araw. Amen po ba? So yun po, so makikita natin, meron nga talagang masigasig mag-preach sa mga sasakyan, sa jeep, di ba? Talaga nakita ko yun ba? Talagang narinig-gata. Tapos sa mga patrasko, talagang nangangaral. So kaya talaga makikita po natin na ang salita ng Diyos ay gumagawa ito araw-araw. Hindi man tayo nakakapag-share, hindi man tayo yung ginagamit, pero talagang sa buong mundo, ito po ay naipapangaral. Kaya talagang nasabi po ng Matthew 24 verse 13, tinan muna po natin yun. Matthew 24 verse 13. 14. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world. So yun po yan, talagang in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. So mga kapatid, working daily, bakit? To save the lost. Kung bakit talagang ang salita ng Diyos ay kumikilos araw-araw, gumagawa araw-araw, sapagkat ang Diyos ay nagliligtas pa rin po daily. Amen po ba? So, yun po, tayo po ay patuloy na sumusuporta doon sa missionary sa Israel, at yung support na ating pinapadala po doon sa mga missionaries, hindi ko po yan kinukuha sa ating general fund. Yun po yun. Talagang kung magkano yung pumasok na support, so this month ang pumasok na support sa mga missionaries ay 1.5. So plus yung sa akin, ang aking na commitment para sa mission, 1.2. So all in all is 2.8. Pero ang ating pong pinadala sa mission, ang ating pong support sa mission ay 3.5 monthly. So 3.5. So yun po, hindi ko po yung kinukuha sa ating pong general fund. Kaya mga kapatid, mga minamahal, bakit nandito ang salita ng Diyos? Bakit ito ay kumikilos, gumagawa araw-araw? Hindi man tayo ay nakakapag-share, hindi man tayo nakakapagbahagi ng gospel of Christ, so to save the lost. So kaya makikita po natin, balikan po natin ang Hebrews chapter 4 verse 3 and 6. Sabi po ng verse 3, for we which have believed do enter into rest. So sa bawat araw po mga kapatid, mga minamahal, sapagkat ang salita ng Diyos ay kumikilos at gumagawa, sa bawat araw po ay mayroong nananampalataya kay Kristo. Yun po yung maganda. Meron tumatanggap kay Kristo. Hindi man tayo ang ginamit, pero yun po ang katotohanan. Diba? Yun ang katotohanan, hindi man tayo ang ginamit, pero sa bawat araw, meron pong sumasampalataya at pumapasok doon sa kapahingahan ng Diyos. And then tinan po natin ang verse 6, sabi pa dito, seeing therefore it remaineth that some must enter therein, and they to whom it was first preached entered, not in because of unbelief. So yun po na kahit hindi sila manampalataya, ang salita ng Diyos ay patuloy pa rin ipinapangaral, kumikilos ang salita ng Diyos. So yun po makikita po natin. And then Romans chapter 10,
13 to 15. Tingnan po natin ang Bible. Romans chapter 10, verse 13 to 15. Sabi po dito, for whosoever shall come upon the name of the Lord shall be saved. So and then 14, how then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. So yun po mga kapatid, mga minamahal, bakit ang salita ng Diyos ay talagang kumikilos araw-araw buong mundo ay upang magligtas po ng mga kaluluwa. Kaya social media, ginagamit na rin po yan. Marami po nakikita na talagang mga kapatiran, nag-share ng Word of God sa Facebook. So, and then, napapanood ko pa nga sa YouTube, yung mga 2015, 2017 na mga preaching ni Pastor Dan. So, pinanood ko nung isang araw ay yung Beatitudes. Diba? Talagang pinangaral doon yung pure heart. So, ano ba yung pure heart? So, lahat ba tayo ay merong pure heart, malinis na puso? So, yun po yun. Kaya ginagamit na rin, marami pong gumagamit ngayon ng social media, ng YouTube para may bahagi. At si Pastor Dan niya ay merong mga mensahe about salvations na patungkol sa Pasko. Diba? Meron yung title ng Pasko parang nakita ko yun. Pero ang main topic pa rin doon ay salvation. Kaligtasan pa rin. Kaya mga kapatid, kung yun po yung makikita, yung mga ganong mga short message sa YouTube, i-share nyo po. At kanina, nagpatuto si Brother Andrew, binigyan ko yan ng, di ba, yung card na mayroong scan mo ako. So kapag in-scan nyo, may lalabas na video at salvation pa rin yung topic doon. So yun po mga kapatid, mga minamahal, ang dami pong paraan. Kaya talaga ang salita ng Diyos ay talagang ito po ay gumagawa araw-araw. Kaya sana tayo po ay magsipag. So, working daily to save the lost, working daily, balikan po natin ang Hebrews chapter 4, verse 12 and 13. Bakit ito po ay kumikilos araw-araw to sanctify our life? Yun po yun. So mga kapatid, sabi po ng verse 12, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and the intents of the heart. So ito po ay kumikilos, gumagawa araw-araw upang tayo po ay linisin ang ating pong buhay. Amen? To sanctify our life. And 13, neither is there any creature that is not manifest in His sight, but all things are naked and open unto the eyes of Him with whom we have to do. So mga kapatid, mga minamahal, hindi naman ako ang bumago ng inyong buhay at hindi ko kayang baguhin ang inyong pong buhay. At ang ating mga mahal sa buhay para mabago ang kanilang buhay, ang kailangan ay salita ng Diyos. Ang kailangan ay ang Bible. Yun po yung kailangan. So mga kapatid, mga minamahal, to sanctify our life. So ako, aaminin ko sa inyo, talagang dahil sa salita ng Diyos, dahil kay Kristo, dahil sa Holy Spirit, kung bakit nabago ang aking buhay. Sa ganang akin ay hindi ko kayang magbago. Hindi ko kayang baguhin ang aking sarili. So dahil sa salita ng Diyos, kung bakit po nabago. So yun po, working daily to sanctify our life. And then verse 14, tingnan niyo po. Sabi po dito, seeing then that we have a great, sabi po dito sa Hebrews chapter 4, verse 14, we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus, the Son of God. Let us hold fast our profession. So mga kapatid, bakit itong kumikilos araw-araw, gumagawa araw-araw? To strengthen our loyalty.
or upang patatagin, palakasin ang ating pong pananampalataya. Kaya mga kapatid, mga minamahal, aralin ang salita ng Diyos, patuloy tayo makinig ng salita ng Diyos upang lumakas ang ating pananampalataya sa Diyos, upang tayo po'y lumago spiritually, to strengthen our loyalty, palakasin ang ating katapatan kay Kristo. Amen? Kaya yun po ang purpose nito, bakit kumikilos pa rin ang salita ng Diyos. So sa totoo lang, talagang ang dami po nagtatapat sa Panginoon eh. Diba? Sa totoo lang, talagang marami pa rin sa ngayon at tumitibay ang pananampalataya. Merong pahina ang pananampalataya, pahina ang kanilang pag-ibig sa Diyos, pero marami pa rin ang tumitibay ang pananampalataya at pag-ibig sa Diyos kay Kristo. So yun po mga kapatid, the Word of God is working daily. Kaya sana meron kayong mga sariling Bible. Diba? At araw-araw itong basahin. Last, verse 12. Sabi po ng Bible sa verse 12, tinan niyo po, for the Word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. So last mga kapatid, mga minamahal, the Word of God is well balanced. Talagang balance eh. Kailanman hindi ito tumagilid. Kailanman ang salita ng Diyos ay hindi sumiro. Ang tao nasiro eh. Diba? At minsan ang tao patagi-tagilid. So pero ang salita ng Diyos talagang well balanced. So, ibig sabihin po ng salitang well-balanced, able to deal with one's own life. Ito po yung meron pong kakayanan upang talagang baguhin ang buhay ng isang tao na talagang ito yung mangusap sa atin and with other people in a normal or healthy way. So, normal or healthy way. So, kaya talagang ito ang babago sa atin. Amen? So, yun po, the Word of God is well-balanced to change our lives, to conquer our loneliness, yun po yun, upang mapagtagumpayan natin ang mga kalungkutan, to cure the broken-hearted, yun po yun, kung bakit talaga ito po ay well-balanced. Amen? So, lahat naman tayo dumanas ng pagiging broken-hearted. Diba? At nung ako ay hindi pa Kristyano, nung ako ay hindi pa mananampalataya, kapag ako'y broken-hearted, talagang ako'y naiyak. Kapag ako'y broken-hearted, talagang hanap ko ay inuman. Diba? Pero ngayon, dahil sa salita ng Diyos, kahit ako ay reject, ayun na nga. Diba? Kahit ako'y nare-reject, pero hindi na ako umiiyak. Diba? So yun po mga kapatid, to cure the broken-hearted. Kaya mga kapatid, kaya talagang balanse ang salita ng Diyos. Balanse. So talagang hindi lang para paguhin ang ating buhay, kundi talagang upang mapagtagumpayan ang kalungkutan sa mundo at upang pagalingin ang ating mga pusong sawi or pusong bigo. So yun po. And then, well balanced sapagkat ang salita ng Diyos, sabi nga po ng verse 14, ng Hebrews chapter 4 verse 14, seeing then that we have a great high priest that is passed unto the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our professions. And then verse 16, tinan nyo po, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. So well balanced, sapagkat ang salita ng Diyos challenge us to continue. Ito po ay humahamon sa atin na tayo po ay magpatuloy. Amen? Magpatuloy sa ating paglilingkod sa Diyos kay Kristo. Magpatuloy na talagang iwasan, layuan ang kasalanan. At talagang magpatuloy na tayo po ay magtapat sa Panginoon. So hinahamon po tayo ng salita ng Diyos, magpatuloy. Amen? Kaya makikita po natin dito sa salita ng Diyos, sabi nga po ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 4 verse 8 o verse 7, tinan po natin ang Bible.
Sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. So si Pablo sa kabila ng napakaraming persecution, affliction na pinagdaanan, pero si Pablo ay nagpatuloy. Si Pablo na kahit talagang napakahirap ng buhay noon, talagang lakad, di ba? Sa pangangaral ng salita ng Diyos, lakad, at talagang mainit, walang magandang bahay, pero nagpatuloy. Si Pablo kahit siya iniwan ni Dimas, for Dimas had forsaken me, pero siya po ay nagpatuloy. At maraming kumalaban kay Pablo, pero siya po ay nagpatuloy. So ganoon din po sa atin. So kung bakit talagang balanse ang salita ng Diyos. Hinahamon tayo na tayo po'y magpatuloy sa ating pong paglilingkod sa Diyos kay Kristo. To God be the glory. Tayo po ay tumayo at manalangin. Tayo po yung mukhang hindi tayo po manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay na inyong pong salita ay buhay at makapangyarihan. At kami po ay hinahamon mo po, hinahamon na inyong pong pananasalita na kami po ay magtapat sa iyo. Magtapat kami sa aming pong paglilingkod at tunay na magkaroon po kami ng puso na malinis, puso na mapagpakumbaba. Hinahamon kami ng inyong pong salita, hinahamon mo po kami na patuloy naming sundin ang iyong mga utos, ibahagi ang inyong pong banal na salita sapagkat tunay po na malapit na po ang pagbabalik ng aming pong Panginoong Sus. Salamat sa inyong pong pagkilos sa buhay ng bawat isa na talagang tunay na nakikita ko po sa kanilang mga buhay ang pagbabago at talagang sila po ay nag-aakay ng kaluluwa at sila po ay talagang patuloy na naglilingkod sa iyo na talagang patuloy silang ma-attend ng prayer meeting at ng pagsamba yung araw po ng linggo. Salamat po Panginoon na kami ninyo pong binago. Binago mo po kami ng inyong pong banal na salita. Salamat. Nawa ito po'y patuloy namin may apply sa aming pong buhay, may bahagi sa aming pong kapwa. Huwag po namin ikahiya ang pag-aaral, pakikinig ng inyong pong banal na salita. Huwag namin pong itong ikahiya na ito po'y aming pong ibahagi sa aming mga kaibigan, kaklase, katrabaho, sa aming mga mahal sa buhay. Sapagkat ito po ang kailangan ng tao ng mundo upang sila po ay maligtas na talagang manampalataya sa aming pong Panginoong Sus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po Ama na hanggang ngayon kayo po ay nagliligtas, na hanggang ngayon kayo po ay tumatawag ng mga kalalakihan na magpapastor ng pagsusuko ng buhay. Salamat po Banal na Espiritu sa inyong pong pagkilos sa amin. At dalangin ko po Panginoon, patuloy mo pong igawad sa bansang ito ang kapayapaan at kaunlaran, kasaganaan, pagkakaisa at pagtutulungan ng mga nanunungkulan sa gobyerno. Tinusin mo po sila na sila po ay maglingkod ng tapat. Salamat po Ama, ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.